Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Lord, bakit ang tagal mo naman nasagutin ang aking dasal? Bakit ang tagal na hindi pa nabibigyan ng solusyon ang aking problema? Ang tagal ko nang ipinagdadasal, Lord. Bakit ang tagal mong sumagot? Yaan ang minsan ay marahil ang ating sitwasyon, ang kalagayan natin. Aminin natin, may mga dasal po tayo na parang biglaan agad sinasagot ng Panginoon. Minsan nga, hindi mo pa sinasabi sa panalangin mo, nandiyan na yung solusyon, nandiyan na yung sagot ng Panginoon. Pero sadyang minsan, may mga hinihiling tayo kay Lord na parang ang tagal. Umaabot minsan ng buwan, o iba pa nga, taon. Halimbawa na lamang, ang tagal naman, Lord, na bumalik sa akin ng asawa ko. Bakit hindi pa kami umaasenso? Bakit hindi pa gumagaling ang sakit ko? Nagdadasal naman po ako sa iyo. Bakit ganoon? Tingnan po natin ang Ebanghelyo at ito marahil ang makasasagot sa katanungan nating mga ganito. May isang lalaki na bulag, inilapit sa Panginoon. At ang Panginoon, dagling hinawakan ang lalaki. Pagkatapos itong ilayo, hinawakan. Ano po ang naging resulta ng paghawak ng Panginoon? Kung doon sa ibang pagpapagaling ng Panginoon, agad-agad gumagaling. Sa kanyang kamay, humawak lang sa kanya, daglian. Hinawakan niya, yung patay, nabuhay agad. Gumaling agad. Sa pamamagitan ng isang banayad na paghipo. Pero, iba po yung ating sitwasyon ngayon sa Ebanghelyo. Pagkahawak ng Panginoon, tinanong niya, ano nakikita mo? Nakakatawa pa nga yung sagot. Ano yung sagot? May nakikita po akong tao na parang mga puno na naglalakad. No? Mga punong naglalakad daw ang tingin niya dun sa mga tao. Kaya ano ginawa ng Panginoon? Hinawakan muli siya. Hinipo muli ng Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon, nakita na niya ng malinaw ang lahat ng nasa kanyang paligid. Ang tanong natin,
Bakit ganoon? Humihina ba ang kapangyarihan ng Panginoon? Ha? Nalolobat ba ang Panginoon? Bakit kailangan pang 2 hipo bago ito ay gumaling ng tuluyan? Mayroon pong ginagawa ang Panginoon. Ang pagpapagaling na to ay tinatawag nating gradual healing. May mga tinatawag tayong instant healing, instant answer to our prayers. Pero may mga tinatawag din tayong gradual healing, gradual, banayad o unti-unti na pagpapagaling. Bakit kailangan na gawin ng Panginoon ito? Ano ang gusto niyang ipabatid sa atin? Ang nais ipabatid ng Panginoon sa atin ay ang ugnayan natin sa Kanya. Higit sa ibibigay niya sa atin, mas gusto ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayan, relationship. Hindi ba ganoon ang nangyayari po? Kung bakit tayo ay patuloy na nagpupunta sa simbahan at nagdadasal, kung bakit minsan ang tagal sinasagot ng Panginoon ang ating mga problema, dahil gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy pa ang ating ugnayan. Tuloy-tuloy pa ang ating paglapit sa Kanya. Gusto pa ng Panginoon makipag-usap sa atin. Bigyan na natin ng halimbawa. Di ba may mga magulang na sana ang ating wish, sana naman yung anak ko, hindi lang lalapit sa akin dahil sa kanyang baon. Sana naman yung anak ko, makipagkwentuhan naman sa akin bago kunin yung kanyang baon. Di ba ganun din naman ating mga anak? Yung mga anak, ganun din minsan ang kanilang hinaing. Sana naman, yung si mami at daddy, may time sa akin, hindi lang iniiwan yung baon ko para sa buong linggo. Hindi lang ibinibilin o isinusulat o itinetext kung saan niya nilagay yung baon ko. Sana naman may bonding kami. Nais ng Panginoon na magkaroon ng tuloy-tuloy na ugnayan sa atin. Kaya ng Diyos ibigay instantly. Isang pikit mo lang, nandyan na yung sagot. Kaya niyang ibigay yan sa kanyang angking kapangyarihan. Pero makikita natin sa Ebanghelyo ang isa sa mga wishes ng Panginoon. Isa sa kanyang inaasam-asam na tayo ay lalapit sa Kanya hindi lang dahil sa solusyon sa ating problema, sagot sa ating panalangin. Nais ng Panginoon ng isang pakikipag-usap, tuloy-tuloy na ugnayan. Hinahanap natin siya, kinakausap natin siya, at hindi lang basta-basta nawawala tayo pag nakuha na natin ang ating hinihiling. Yaan ang pagiging deboto na paulit-ulit na nating sinasabi noong mga nakaraang taon. Ito ay pagiging disipulo. Ang disipulo, ibig sabihin, pakikipag-ugnayan. Tuloy-tuloy na pagsunod. Hindi lamang minsan isang taon. Hindi lamang minsan isang buwan. Hindi lang tuwing araw ng linggo. Kung hindi ang pagiging deboto at disipulo, araw-araw. Tuloy-tuloy na ugnayan. Yaan ang interes ng Panginoon sa atin kung paano ang mga magulang gusto natin ng relationship bonding sa ating mga anak, ganun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Na kahit kaya niyang ibigay ang lahat in an instant, isang saglit lamang, in a snap of a finger, pero gusto niya makipag-usap sa atin. Gusto niya makasama tayo. Maglakad kasama tayo. Maglakbay kasama tayo. Ugnayan at kahilingan.